Okay, magandang gabi mga kaibigan. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay walang iba kundi ang impeachment ni Sara at ayon kay Maharlika, tapos na daw ang laban. Magandang gabi, Neighbor Rabim, Romel Bengson. Tapos na daw ang laban. At planado na pala nito ng araw. Gagawa ng paraan si Lisa Marcos para makonvict si Sara Duterte. Pero ang lumalabas po, ito ngayon, sa unang artikulo pa lang ay kita na natin na tumba na sila. Ang akusasyon nila gusto lang maipakita sa mga senador at mga kababayan natin na masamang tao si Sara at makasalanan yung tinatawag na grave threat. So, kung grave threat yun, hindi naman krimen yun na mataas. Mababa, in fact, correctional lang ang kulong. So, ang grave threat, depende sa, halimbawa, murder. Ang ayon sa batas, bababa ng 2 hakbang. Kung ang parusa sa murder ay reclusion perpetua, bababa ka ng 2, unang hakbang, bababa ay reclusion temporal, maximum of 20 years. Pangalawang hakbang pababa ay presyon mayor, maximum of 12 years. So kung ganon, hindi yan high crime. Ang high crime na tinatawag, kailangan ay nasa reclusion perpetua ang parusa. Betrayal of public trust sa reclusion perpetua. Betrayal, dapat yan, pagtatraidor yan eh. So yan po ang nature ng enumeration ng grounds ng impeachment. Ulitin natin, ang grounds ng impeachment ay number 1, culpable violation of the Constitution. Kailangan ay matinding paglabag sa Constitution. Ang paglabag ay sa nature na kung saan ay bayan natin ang nakasalalay. Pag nilabag mo yan. Halimbawa, binenta mo sa China ang bansa. Treason yan. So, pwede mong sabihin, culpable violation of the Constitution, the sovereignty. So, ngayon, pag hindi mo ipatupad ang utos ng Constitution na national security ng state natin ang nakataya, yan ang culpable violation of the Constitution na pwede magiging uri na pwede mong tanggalin ang isang impeachable na official kagaya ng presidente, vice-presidente, lahat ng mga commissioner at chairman ng mga komisyon, ang ombudsman, at ang justices at chief justice ng Supreme Court. Yun lamang po sila ang pwede tinatanggal sa rason ng impeachment. At kung impeachment, nasasabihin sa inyo, hindi po sila pwedeng kasuhan ng criminal case. Dahil ang criminal case ay may kasamang parusa na pagtanggal sa pwesto na hindi rin siya pwede manungkulan sa pwesto. Because ang pagtatanggal sa pwesto ay tanging impeachment lamang ang pamamaraan. So habang nasa opisina ang presidente o vice-presidente o ang Supreme Court Justice, Chief Justice, saka yung commissioners at saka chairman ng mga commission, hindi po sila pwedeng kasuhan ng criminal case. Kapag ang criminal case ay hindi lamang kulong ang parusa, kundi pagtatanggal din sa pwesto. At pagbabawal na magkaroon pa rin ulit ng pwesto. So, kasunod ay betrayal of public trust. Ang bigat na dapat ng betrayal of public trust na ito po ay pagtatraidor, halos pagtatraidor na si Inang Bayan. Magandang gabi, Nene Balmoria, kamag-anak. Nandiyan ka sa Puerto Princesa. Magandang gabi, Ben Reclamador. So, yung pangatlong uri po ng ground o dahilan para ma-impeach ang isang impeachable officer ay tinatawag na treason, pagtatraidor sa Inang Bayan. So matitindi ang mga krimen. Pagkasunod ay bribery, kailangan yung bribery na malaki, hindi yung maliitan.
Kaya malakihan yan. So, depende sa judgment ng mga senators, kailangan matindi talaga na ang parusa ng level ng bribery ay dapat umaabot siya kung pwede lang nasa tinatawag na reclusion perpetua ang parusa. Sunod, other high crimes. Panglima, other high crimes. Ano bang ibang high crimes? Yun yung mga matitigas, yung ang parusa ay nasa reclusion perpetua. So, ang tanong, yung grave threat ba na unang kinaso, unang artikulo na pinresenta nila ay high crime ba? Kung i-considera nila na ang akusasyon nila ay high crime, ay hindi magiging high crime yun. Kasi napatunayan na natin na ang pagkasabi ni Sara Duterte ay mamamatay lamang si Marcos at saka si Lisa at saka si Tambaloslos kung siya ay patay na. Ngayon, kung patay na siya at mamatay, hindi mo na ikukulong, hindi mo pwedeng ikulong ang patay na. So, yan ba ang kind na grave threat na tinitingnan ng batas natin? Pag binabasa mo po ang Revised Penal Code, kailangan ang condition, may pangatlong uri ng grave threat na may condition. Kagaya niya blackmailing. Give me your money or parang hold up. Ganun po yun ang klase ng death threat na pinaparusahan. Threat lang yung tawag ko kasi wala naman sa libro ito. Yung sinasabi, kapag pinatay mo ako, may papatay sa iyo. Pwedeng sinasabi sa sample ni Attorney Respicio, mumurahin ko nanay ko. Sige nanay, pag sinampal mo ako, mayroon akong iutosan na tao na magsampal din sa iyo. Grave threat din ba yun? Kaya, kung susundin natin ang argumento ni Matibag at argumento ng mga taga-prosecution, kagaya ni Ligutan, nakala mong magaling, feeling magaling na abogado, naka-blast on naman pala. Blast on, ibig sabihin, ano ka ba, bakla? Nagpakilala siya ng Cebuano siya. Napakasinungaling, hindi po siya Cebuano, si Ligutan. Siya po ay waray-waray. Yun po siya, taga-Palo, taga-Tacloban o Palo, Leyte. Ibig sabihin po, kinausap siya ni Romualdez. At saka isang testigo na taga-Tacloban din, waray-waray din, si Attorney Jeremy Lutok. So, ito po ay tinatag na sindikato ng mga waray-waray laban kay Sara Duterte. Yung unang palabas nila ng mga grupo ni Ligutan, siya po ay Cebuano. Hindi po siya Cebuano. Doon na siya nag-aral sa Cebu at nag-aral sa UP sa pagka-abogasiya. Pero hindi po siya Cebuano. Magaling din siya siguro magsalita ng Cebuano dahil nga lahat po kami mga Bisaya, ako Ilonggo speaking. Si Ligutan ay Waray speaking. Marunong din po kami magsalita ng salitang Cebuano. Ganun po yun. So, pero nagsisinungaling po si Ligutan at sinabi niya na siya Cebuano, hindi po siya Cebuano. Siya po ay waray-waray. So, siya ay kaklase din ni June Asidre na party list congressman ng Tingog Party List. At ang Tingog Party List ay kay Romualdez yan, siya ang may-ari. Ang isa sa congressman ng Tingog ay si Yeda Romualdez na asawa ni Martin Romualdez. Ang isang congressman din ng Tingog ay ang anak ni Romualdez. So yan po ang katibayan na lahat po ito ay kakutsaba ni Romualdez, sila ni Luistro para ipagpatuloy ang kasong impeachment. Tapos yung kunwari pinapalabas ni Remulla na kakasuhan na si Romualdez, palabas lang yan. Hindi totoo yan. Nag-press conference sa kanwari kanina, kukunti na lang daw. Malapit na makakasuhan si Romualdez kasama si Gargiola, kasama si Uswag Ilonggo Party List na si Jojo Ang, kasama rin daw sino pa ba, si Chis Escudero? Kasama ba? Si Joel? Kasama ba? Mukhang hindi naman ata. So anyway,
Ang nangyari sa ngayon, may warning na si Maharlika at may nakuha siya na reliable source na tapos na pala ang istorya na impeachment. Matatalo si Sara Duterte dito. Kaya, hinihiling ko sa lahat ng mga subscribers ko, pro Sara man kayo o hindi pro Sara, siguro, nais nating lahat na matatapos ang impeachment na trial na matiwasay at magdesisyon ang mga senador kung ano ang kanilang desisyon at respetuhin natin. Kung tanggal si Sara sa kanilang desisyon, okay lang. Kung hindi tanggal, okay lang. Pero meron daw, may istorya na lumabas na gagawa ng paraan si Lisa Marcos at nagpalabas na po ng kwarta, down payment, para ibigay sa kung sino dapat bigyan. Sino bang dapat bigyan? Di mga senador. Para makonvict. Ang problema po nila kasi 16 ang hinahabol na senador para i-convict si Sara. Pag makonvict po, ladies and gentlemen, regardless na ito kung may ebidensya o wala. Bakit po? Kasi po, sinasabi nila, political decision naman ito. Pwedeng mamimili ang isang tao dahil sa politika, sa rason ng politika, ay ideklara niya na guilty si Sara. Pero daw po kayo, ang political decision po sa impeachment trial ay pumapasok lamang po pag matapos mo na makonsidera ang legal na ebidensya. In other words, Ben Recamador, si Romel Bengson, papresentahin mo na ng ebidensya. Titingnan ng ebidensya. Ngayon, pag tiningnan mo sa ebidensya na guilty o hindi, kung decision mo, halimbawa, ikaw senador, mukhang guilty si Sara. Saka na papasok ang desisyon ng politika. So, pero kailangan alamin mo muna kung ang bigat na ebidensya ay mabigat. Tapos diyan ka magrarason kung despite the mabigat ang ebidensya, gusto mo pa rin siyang i-convict. So, it takes your political decision. So, ibig sabihin po, ang proseso pag-apply ng political decision, kung ako tanongin nyo, ay sa huli na. Pag matapos nyo na himay-himay ng mga ebidensya. Okay? So, pero hindi daw ganun ang mangyayari. Naglabas na po ng pera si Madam Lisa Araneta Marcos. So, kung ganun, 16 ang kailangan ng boto. Sa ngayon po, 13 sila. O, 13 ha, without batting an eyelash. O, si Win Gatchalian, bibigyan daw ng pera yan. Si Chis Escudero. Tapos si Joel Villanueva. Pagkatapos si Kiko Pangilinan. Si Bam Aquino. Na wala ng pagka-Aquino niya. Ano na siya? Tirador na siya ng pera. Tapos si Risa Hontiveros, 6. Pagkatapos niyan, papasok si Zubiri, 7. Papasok si GB Ercito, 8. Papasok sino pa? Si Lito Lapid, 9. Papasok si sino pa? 9 lang. Si Bongo number 1, si Bato, si Erwin, si Kiko, si Bongo, si Bam, si Bato, sunod si Erwin. O Erwin Tolpo, 10 na. Tapos si Rapi Tolpo, 11. Sino pa yung dalawa? Wala ako nakita na hindi ko maisip yung dalawa. Anyway, 13 lang sila. So sa 13 nila, nakikita natin po ang hirap na may aalis pa sa natira. Sa natira na 11. Wala pa si Bato. Wala pa si Jinggoy. Wala pa si Marcoleta. O sino pang na si Robin Padilla. Hindi naman bibigay si Robin Padilla. Si Alan Peter Cayetano, lalong hindi. Si Pia Cayetano, hindi. So si Mark Villar, hindi. Si Camille Villar, hindi. Si Amy Marcos, hindi.
O, sino pang isa? Mayroon pa silang isang kasama, si Bungo. Okay. So, si Bungo, ibig sabihin, 10 pa lang at pang-11 si Bato. Kailangan kunan nila ng 3. Kailangan na kumuha ng 3 mula sa grupo ni Alan Peter Cayetano para magiging 16 sila at matalo si Sara. Sino kaya? Kasi ang sabi po ng intelligence report, naglabas na po ng pera si Lisa Marcos at binigyan na daw ng pera at may 16 boss na sila. Yan, alamin natin. Pero ang aking hiling lang ay dapat sana magdasal tayo, magiging patas lang ang labanan at sana bubuto sa base sa ebidensya ang mga senador. At kung ebidensya pag-usapan, sa Article 1 talo na po sila. Talo na sila in the sense na hindi na patunayan na may grave threat. Ang threat kasi ay kailangan tinatawag na blackmail style, hindi yung patayin kita kung pinatay mo ako. Dito natin makikita na ang klase ng death warning, tawagin ko lang warning, na ginawa ni Sara ay siyang tinatawag ko na self-defense. Kaya hindi mo siya pwedeng gamitin bilang death threat. Okay, o grave threat. So, bakit self-defense? Tinatawag po sa Article 10 justifying, Article 12 justifying circumstances na kapag nakapatay ka pero kung self-defense hindi ka pwede ikukulong. So ibig sabihin ba natin na grave threat ito pero yan po ay self-defense kaya hindi ka rin makukulong at hindi mo makonsidera na grave threat. So sa larangan ng self-defense kailangan walang provokasyon na nanggaling sa biktima, sa taong nag-self-defense. Pangalawa ay may provocation mula sa kalaban o may atake. Pangatlo, kailangan ay sapat lamang ang aksyon na ginawa ng nagdedepensa para hindi naman masasabi na hindi siya patas. Halimbawa, kung patayin siya, pwede siyang pumatay. Kung sampalin siya, dapat pagsampal din lang ang ganti. Kung grave threat, ang bira sa kanya, di magbalik din siya, threat din. So, dahil po yun ay perfecto na self-defense, hindi po pwede maparusahan. Kaya sa usapin po sa grave threat ay talo na sila. So ngayon, ang kasunod nila ay confidential information, confidential fund. Well, without looking at that, ay sigurado po ako na wala silang ebidensya na magpapatunay na kinuha ni Sara ang pera. Ang ebidensya lamang po nila, meron silang audit. Hindi naman ibig sabihin kung nakulang ang audit, may resibo, hindi kinilala ang resibo, hindi ibig sabihin na binulsa ni Sara. Kasi kailangan mo talaga ng ebidensya na direkta nagsasabi, may testigo nakakita na binulsa ni Sara ang pera. At yung testigo nila na si Ramil Madriaga ay hindi rin magagamit ang testigo nila laban kay Sara sapagkat sa sinabi ni Ramil Madriaga, siya po ay dineliver niyang pera kay Mayor ng Laguna. Dineliver kay Ryan Kilala sa Ombudsman. Dineliver kay Attorney Raymond Bonsayak dineliver sa Quezon City. Sa comedy bar ni Attorney Edward Chico. Tapos dineliver din daw doon sa Santiago family doon sa Jordan Plains Subdivision. So in other words, wala pong ebidensya na nagnakaw si Sara. Pagkatapos, ano ba kasunod na akusasyon? Ang kasunod na akusasyon po ay yung nagkamal ng salapi si Sara. So ngayon, paano natin sasabihin na nagkamal ng salapi si Sara kasi wala naman silang maipakitang ebidensya pa kundi ito lamang pong ebidensya nila. Number 1 ay yung SALN. Hindi daw maipaliwanag na mula ng 2007 ay nagkaroon siya ng 7 million na pera na neto na pera niya. Pagkatapos 2025
o 24, naging 88 million na. So kung ibawas mong 88 million, bawasan mo na 7 million, that is 81 million. So ang tanong nila ngayon, sabi nila, nagkamal ng salapi si Sara mula nung siya 2007 naging vice mayor hanggang 2024 na vice president na siya. So 81 million. Tapos sinuri nila magkano ang lahat ng sweldo na nakuha ni Sara ay 30 million. Mula na pagka-vice mayor siya hanggang pagka-vice presidente siya ngayon. So minus 30 million, so may 51 million pa daw na hindi may papaliwanag si Sara. Pero sinumiti nila, nakakuha sila ng lahat ng mga tinatag na Securities and Exchange Commission na records sa mga kumpanya ni Sara. Ang number 1 niya na kumpanya doon ay yung Metro Chow na nagbebenta ng mga siumay sa loob ng Davao City. So, mga cart. Tapos nakikita sa kanilang audited financial report na sinumiti sa Securities and Exchange Commission, umabot po at the average of 30 million a year ang kanilang benta. So, pwede rin po mangyari kung ako po ang may-ari ng kumpanya, sisweldohan ko ang sarili ko. Kung 30 million ang income, sisweldohan ko sarili ko ng, sabihin ko, kalahating milyon kada buwan. So, 12 buwan, 6 million na kada taon ang kinikita ko. As sweldo lang. Tapos, ang matitira ay doon ka lang magbabayad ng buwis. So, ibig sabihin, pwede po mangyari, kapag ikaw ang may-ari ng kumpanya, pwede mong sabihin ay gumawa ka lang ng tinatawag na sweldo mo para sa sarili mo, yun lamang kikitain mo kahit wala nang kita ang kumpanya. Ganun po ang taktika talaga ng mga may-ari ng kumpanya. Next, ano pang ibang ebidensya nila? So, ibig sabihin natin na kalahating milyon sa loob ng 15 years. So, that is 7.5 million. So, 51 million minus 7.5, kahit 8 na. So, 51 minus 8, that is 43. So, may 43 million pa dapat. Marami pa sa ibang kumpanya na pwede may pasok. Ang malaking kita na isa dyan na kumpanya, yung law firm nila na mag-asawa. Kahit sabihin mo kada taon, pwedeng kumita yan ng 5 million. So, times 10, 50 million na rin kagad. So, ibig sabihin po, hindi ko sinasabi na yun na nga mismo, pero mahirap, hindi pwede maipaliwanag na may nakuha, nalikom kasi na pondo na 50 million mahigit na hindi may paliwanag. Sa kinikwento ko palang napaliwanag na nga, nanggagaling nga mismo sa ebidensya nila. In other words po, hanggang sa ngayon, wala pa rin pong naidetermina na pera kung magkano ba talaga ang nakamal ni Sara na hindi man lamang na ipapaliwanag. Yan ang pinaka-problema ng prosecution. Paano lang patunayan yan? So, ngayon, kaya nagkukumahog sila na kailangan ilabas daw ang BIR records, buksan. Ang ilalabas daw ang tinatawag na AMLAC records, buksan. So, ang ipapasumon daw, ang pasampina daw ang bank accounts. Okay? Ladies and gentlemen, kung ipapalabas ba, kailan ba dapat pwede ipalabas ang AMLAC record? Nakita na natin, actually, pinalabas na, bakit hingin pa nila ulit? Ibig po sabihin, pagkikilala lamang niyan nila ni Luistro na mali pala ginawa nila, hindi nila magagamit na ebidensya ang AMLAC kasi pinatag na bawal. So ngayon, isa lang po ang pwedeng dahilan para mabuksan mo yung AMLAC. Ay kung ito po ay sa Court of Appeals. May kaso sa Court of Appeals. Kailangan po may kaso na money laundering na naglalaban ng pera. So tanong, may kaso bang money laundering si Sara? At kung sa impeachment, hindi nakasabi ng impeachment ay pwede dahil sa impeachment. So, wala silang kaso na money laundering laban kay Sara, so hindi pwede mabuksan. Next is, pag tinignan naman natin ay BIR box. Pwede bang buksan ang BIR box? So, nakalagay po sa BIR box ay Section 20 ng National Internal Revenue Code nag-utos na in relation to Section 270, pwede pong ibigay ng BIR Commissioner ang records ng
isang nagbabayad ng buwis kung ang pakay ng Kongreso, sa Kongreso lang pwede, ay mimiting sila sekreto lang, mga congressmen o mga senador. At ang pakay na pagmimiting nila, titignan nila yung records ay para lang gagawa ng batas. Bakit ganun ang proteksyon na binibigay ng batas sa mga BIR records? Gito po ang dahilan. Ang gusto po ng batas natin, ang gusto ng mga congressmen at senador na gumawa ng batas na yan, ay maraming tao ang mahikayat na magbabayad ng buwis. So, dagdag paghikayat sa kanila na magbayad sila ng tamang buwis ay isigurado nila na hindi bubuksan ang kanilang mga sikreto sa negosyo. Kaya yan po ang dahilan kung bakit hindi pwede buksan ang records sa Bureau of Internal Revenue ng mga nagbabayad sa buwis. Tingnan naman natin ang AMLAC. Bakit hindi rin pwede bubuksan? Ang AMLAC po covered yung dollar, covered yung peso. At garantiya po yun na binibigay ng mga congressmen at senador na gumawa ng batas sa mga taong maraming pera na pwede kayong magdeposito sa bangko namin sa Pilipinas. Mayroon kayong maasahan na hindi namin busisiin ang inyong pera. So para maraming mga taga-abroad na magdeposito sa Pilipinas, yan po ang dahilan na ang AMLAC ay tanging Court of Appeals lamang ang pwede tumingin yan. At yung taga-AMLAC mismo ang pwede tumingin yan. Hindi po pwede ibuyagyag yan. So, with that, marami ang kagaya ng Pugo noon. Hindi sila natakot kasi may protection. Diba sa panahon ni Duterte, aminin natin hindi. Talagang maraming Pugo ang pumasok at iyon po yung nagsalba sa ating ekonomiya. Wala tayong kita nung kasi COVID, pero mayroong Pugo. Sabihin man nyo masama ang Pugo, hindi siya naging masama in the sense na nakapagbigay ng pera. At in the sense na ang buong Island Cove na pag-aari ng mga Rimulya ay binenta nila ng 34 billion doon sa mga Pugo. Ano pa? Ngayon, titingnan naman natin ang mayroon daw exception to the rule sa NIRC or National Internal Revenue Code na nagsasabi ang pwede lamang makapagpabukas sa tax records ay ang utos ng presidente base sa rekomendasyon ng Commissioner ng Internal Revenue. At ginawa daw nila yun sa panahon ni Corona nung sinoynoy ang presidente. Ang problema na si Corona, hindi nila kinontra yun. Ngayon, ito naman po. Ang pakay po ng pag-utos ng presidente sa pagbukas po ng record sa tax ay hindi kasama ang impeachment. Ang pakay lang po niyan ay para tingnan kung may tax evasion or tax violation ang taxpayer. Saka pa lamang pwede buksan. Pero hindi pinasinasabi na talagang ibuyagyag. Kundi yan lamang in relation to the tax laws. Hindi pwede kasama ang impeachment yan. So pupunta tayo sa bank accounts. Sa Republic Act 1405. Mga bangko ni Sara. So pwede pa buksan yan. So kung ako naman ang abogado ni Sara, simple lang. Hindi mo pwede buksan yan sapagkat bago mo po buksan yan, kailangan mo muna i-justify na meron ngang krimen na nangyayari na kailangan natin at wala ng ibang paraan, malalaman natin kundi mabuksan lamang ang bangko para malaman natin kung anong isyo. Okay? Kung ang isyo na ilalambas ninyo ay patungkol sa mga hindi mapapaliwanag na kayamanan, ang prosecution po sa kanila, nakaatang na balikat ang magpatunay na may ginawa ng krimen si Sara para mabuksan. So kung impeachment ang gagamitin natin, pwede nating sasabihin, gamitin yung akusasyon na unexplained wealth. So tanong, meron nga bang unexplained wealth? Ang sagot po dyan, makikita natin sa tinatawag na batas ng probable cause. May probability ba na mayroong tinatawag na na unexplained wealth?
Kasi unfair naman kung wala kang ebidensya tapos buksan. Ang pagpabukas po, hindi po yan na sweeping na generalization. At kung ganun po gagawin natin, parang ihambing natin yan sa sitwasyon na may baril sa loob ng bahay ng isang taong yan. Tanong, alam natin may baril. Pero ang alam natin ay isip lang natin. Pwede ba tayo humingi ng search warrant sa korte? Sabihin natin, basta sa loob ng bahay? Ang sagot yan, hindi po pwede kasi general warrant na ang tawag doon. Shotgun warrant na ang tawag doon. Hindi na po pwede yung gano'n. Kailangan, in fairness naman sa mga tao, mayroon din privacy ang tao bago sila pasukin. Dapat may justification din na may katuwang na katotohanan din ang papasok ng mga pulis. So, sabihin kaya magbibigay ang judge ng utos sa warrant, sabihin niya dito lang nakalagay sa mga aparador sa kusina. Ganon ka-specific. Hindi mo pwede mag-utos ang korte na sa halugugin ang loob ng buong bahay. Hindi pwede. Kailangan specific. Bakit specific? Kasi po, ang search warrant ay pinapalabas lamang yan kung mayroong testigo. At ang testigo ay dapat personal niyang nakita kung saan. At kung testigo ay nakita niya personal kung saan, alam niya kung saang lugar. Kaya specific din ang kinukuha na impormasyon ng korte para bago siya magpalabas ng search warrant. At kung nag-utos ang korte sa kusina lang, yung kusina lang ang pwedeng halugugin. Hindi siya pwede maghalugog sa kwarto. Hindi pwede maghalugog sa CR. Ganun po yun. In the same manner, ganun din po ang pagpasabpina sa bangko. Tingnan mo, imagine natin ang bank accounts. Dami-dami niyan. Unang tanong, saang mga bank accounts sa dami ng bank accounts ni Sarah? Hindi nila alam kung saan. So, ibig sabihin, kung hindi nila alam, wala po silang personal na alam. That's for sure. Wala silang personal na alam kung alin sa mga bangko ni Sarah ang pera na unexplained na kabaon. Di ba? Ganun ako kasimple. So kung hindi nyo malalaman, you even failed to give the bank accounts. Kasi the only way na ma-specify ninyo, ibigay nyo yung bank accounts. Next, kailangan pa may limitasyon. Ang kasalanan ay nagawa lamang ni Sarah nung panahon na siya ay vice presidente. Dapat yung records ng bangko, mula nung naging vice presidente siya, yun lamang ang ipapakita. Kung meron man, kung may probable cause. Ang problema hanggang ngayon, hindi pa nila makompute kung magkano ang hindi may papaliwanag na pera. At kung hindi mo alam, ibig sabihin, wala pong unexplained wealth. Ganun lang kasimple. So kung ako ang senator judge, dyan pa lang, ibasura ko na yan. Hindi naman pwede po pataka-taka lang. Hindi po pwede na pasukin mo buong bahay, halugugin mo kung saan sa bahay. Hindi po pwede. Nakadesisyon na po yan sa Stonehill versus Jokno na case. Natalo din si tatay ni Chil Jokno. Na pinahukay niya lahat ng mga opisina ni Harry Stonehill at bahay ni Harry Stonehill at kinuha mga dokumento. Sabi ng Korte Suprema na dinesisyonan ni Justice Roberto Concepcion at isang en-bank, marami mga justice ng decision, hindi po pwede at doon po naisilang ang tinatawag na fruits of the poisonous tree at ang fishing expedition. Hindi pwede ang fishing. Kalawak ng dagat, hindi mo alam kung saan ang isda. Ganun po yung sitwasyon. Kailangan alam mo kung saan ang isda bago ka papayagan pumunta ron at huhulid mo isda. In the same manner, sa bahay, alam mo kung saan, sa kusina ba, o sa kwarto, kaninong kwarto, para bago ka bibigyan ng search warrant. In the same here, ang search warrant, walang pinag-iba sa sabpina. So, ang objective lamang ng sabpina ng bangko ay titingnan kung may pumasok na pera na sinasabi at alam ng umaakusa na ito yung perang pumasok. Dapat, i-compare na, i-check na lang namin sa bank accounts niya. Kung marami sa bank accounts, hindi po pwede. Kailangan i-specify ninyo. Ngayon, pwede nyo sabihin na hinati-hati sa 5 ang pera at binihulog sa 5 bank account.
Yan ay kung may personal kang alam. Ngayon, pag may personal kang alam, alamin pa kung paano mo nakuha ang alam mo. Kasi kung illegal ang pagkakuha mo ng alam mo, hindi po yan kilalanin na magiging justification para magpalabas ng sabpina. Kagaya ni iniisip nyo kay Trillanes. Sinabi ni Trillanes na binigay sa kanya nung isang taong nagngangalan na Joseph de Mesa. At saka si Joseph de Mesa daw, kinuha din sa bank teller. E di illegal. Kasi sa ilalim po ng batas, Republic Act 1405, kahit sinong empleyado ng bangko ay hindi pwede magpalabas ng bank account ng kahit sinong depositor nila. At kung illegal na kuha, hindi po yan pwede maging basihan para ipalabas, isumpina ang bank accounts. So with that, grabe na ang ebidensya pabor kay Sara, pero gagawin ng paraan ni Lisa Marcos na matatalo at binigyan daw niya ng pera yung mga senador. Bago yan, may isa pa kong itatakel. Yung Maisog Rally na nagsalita, yan, freedom of expression yan. Political speech yun. Katatapos lang ng decision ng Supreme Court sa inabsuelto ng Supreme Court si Richard Hidarian, si Percy Sindanya, at saka si Larry Gadon, inabsuelto ng Supreme Court sa kanilang pagbumura sa judge. Kasi dahil sabi nila, political libel lang yan, hindi pwede dapat yan pag-usapan, hindi dapat magiging contempt. So in the same manner, na hindi pwede magiging contempt yung rally ni Sara. At saka yung press ko niya na naginip ako, nagugurgurin ko si BBM, cut the head of BBM. At saka nagsalita siya na pag ako magalit, puhukayin ko ang tatay niyo sa libingan ng bayani at saka itapon ng bangkay niya sa West Philippine Sea. Puro mga political speeches ang tawag doon. So, hindi rin pwede maparusahan. So, ano pang ibang binabanggit? Yung wala na iba. Yun lamang. So, kasi punta tayo ngayon dito. Pero sinasabi ng ni Maharlika ng kanyang source ay grabe daw. Nakahanda na. Nabili na ba daw ang mga 16 na senador na bubuto? Nabili na ni Lisa Araneta Marcos. Yan ang sinasabi. At tingnan natin ang pakinggan natin yung sinabi ni Maharlika. Ito po si Maharlika. Hello. Hi mga palangga, nagbabalik tayo. So, mainit na mainit. Ito actually ay breaking news at hindi nyo pa naririnig sa kahit kanino. Kaya naman, tutok na. Alright? Impeachment, nalinis na ni Liza Tanas. 2 months ago pa. ICC, madudurog na. Madudurog na ba ng Amerika ang ICC? PRRD, kailan ang uwi? Okay, mga kababayan. Unahin na muna natin ang ating breaking news. Nakatanggap tayo ng mensahe. Although, alam nyo na talaga ang ginagawa ng Bangag Administration, alam na natin itong impeachment na ito ay luto na, matagal na. At talagang gagawin nila ito laban kay Inday Sara. So mga kababayan, ito ay galing sa ating puting ahas. Okay? Na narinig mismo at ipinagmamalaki ng mga kaibigan ni Lisa Tanas, ng mga amiga niya na hindi naman na behind the scene, wala namang pwesto sa gobyerno, pero gumagamit ng perks ng gobyerno. So 4 days na. Okay? 4 days ago, mga kababayan, hindi lang isang pagkakataon, 2 pagkakataon sa mga pagtitipon, nagkaroon ng pag-uusap, okay, sa isang, sa isang senaryo na yon
ayon sa ating informante, right, syempre natin pwede pangalanan, baka gurgurin ni Lisa Tanas, right? Okay. Ang sabi dito, dahil lang, mga palangga, alright, merong supplier kasi yan si Lisa Tanas ng ng pulburon. Actually, na-meet ko yan. Right? Gay lash siya. Okay? Gay lash siya na laging nasa likod ni Lisa Tanas. Actually, na-meet ko siya sa inauguration. Okay. Sa pagtitipong yaon, mga kababayan, napag-usapan nila yung about sa impeachment ni Lisa Tanas. It just so happened na itong nagsusupply ng pulburon kay Bangag at kay Lisa Tanas, meron tayong kasama nila na Joting Jahas. So pinag-uusapan nila yung impeachment na ang sinasabi dito, na tungkol sa ano na kaya mangyayari sa impeachment, uy, napanood nyo ba? Ganyan. Nasubaybayan nyo ba? So, ganun yung flow ng conversation. Right? At ang sinasabi nito ng backlash na ito, Bakla pala. very close kay Lisa Tanas, nakikinabang sa pera ng bayan, nag-e-enjoy, nakikinabang sa perks, kahit saan sila pumunta na bansa, mga kababayan, mapa Europa, mapa Amerika, mapa Asia, ay ginagamit nila ang diplomatic benefits of whatever na makukuha nila sa mga iba't ibang embahada. Ano yung ginagawa nila? VIP treatment. Okay? At itong backlash na ito, okay, ano to Ibig sabihin, kung ginagamit pala ni Lisa Marcos, bumibiyahe sila ni BBM sa abroad. Kapag ginagamit nila ang kanilang diplomatic benefits, ang ibig sabihin niyan, JJ, meron kang dalawang passport na hawak. Ang isang passport na hawak mo, tinatawag yung diplomatic passport. Kapag ang passport na diplomatic ang hawak mo, lahat ng bag mo ay hindi pwede buksan. So kung may dala kang heroin o cocaine, hindi pwede buksan. Ganun pa kaya sigurong ibig sabihin ni Maharlika. Mga kaibigan nito, mga trying hard, na mga artistahan, or basta mga celebrity ang Alam mo naman si Lisa Tanas, di ba? Nagpapaka-celebrity yung Corinot na yan. But ganun pa man, etong backlash na ito, very close kay Satanas na na-meet ko no inauguration, sinasabi niya, okay, na hindi ito verbatim pero ito yung konteksto. Don't worry about the impeachment because Liza fights to win and Sara will surely be impeached. Ito, binabasa ko. Iniingatan ko lang tong mahaba yung mensahe kasi baka mapatay nila ito, magorgor nila. Okay? Ang sabi ni Backlash na nagsusupply ng pulburon kay Bangag, right? Nalinis na ni Lisa yan. Wala nang mag-aalsa. Dahil nakulong na nga yung tatay niya. Walang nangyari. So proud daw sila dahil naayos na ni Lisa Tanas, nabayaran na ang lahat na bayaran, nabigyan na ng maleta, kaya etong napapanood natin na impeachment, scripted na lang yan. Hindi ako nagkamali, di ba? Ako yun yung assessment ko. Ganon din naman yung assessment nyo. Hindi naman ako bukod tangi, di ba? Na ako lang ang nag-assess. Kaya wala na pong kwenta yan. Narinig mismo ng ating puting ahas na ang sinabi, nalinis na ni Lisa yan. May iba pa bang Lisa Tanas? Alright? Then, okay.
Si Lisa Tanas ang Dalawang may baso na control kami. ng lahat. Siya naman talaga eh. Di ba sinabi ko naman sa inyo yon? Alright. So, kunwari na lang yung investigation. So, ibig Pero- sabihin, naniniwala din ako kay Maharlika dyan kasi ilang beses ko na po nasubukan si Maharlika na totoo yung kanyang mga nakuhang impormasyon. Kaya binagi ko sa inyo. Ngayon, na-validate ko yan dito naman po sa sinasabi naman po ni Lito Banayo. Tingnan natin si Lito Banayo kung ano sinasabi niya tungkol sa impeachment. Ganon din, sabi niya matagal na pinaplano yan, 2 years ago pa. Kaya siguraduhin na mananalo sila. At ang sa likod nito ay si Romualdez. Kaya muro-muro o kunwari lamang yan na kakasuhan si Romualdez pero hindi. Yan po, ito po tayo. Administrasyon Mhm. na pinamumunuan ni Pangulong BBM. Simula't mula pa siguro noong 2023 ay pinlano na ng administrasyon Mhm. na pinamumunuan ni Pangulong BBM kasama ang Joey dating Hernandez speaker from na Chicago. House of Representatives na si Congressman Martin Romualdez. No? Mhm. Kasi pag pinagtahi-tahi mo yung lahat ng kanilang ginawa, Mhm. makikita mo na talagang sa pulmula Mhm. ito ay pinlano. Whether sila ang nagplano o baka merong pang foreigner na kung sabi nga nung gagamitin ko na yung word na Rasputin kasi uso ngayon yung Romanov, di ba? Yes, yes, Yung Romanov, ang utak ng Romanov yung si Rasputin. Mhm. So hindi ko alam kung sino ang Rasputin sa palasyo na siyang nagdidirihe ng lahat ng ito. Okay. No? Okay. Kasi para bang pareho nung dalawang testigo na galing sa NBI, Mhm. pwede ba magkamali sa spelling? Mhm. Pwede ba magkamali sa date, sa mga petsa? Mhm. Pwede bang magkamali Paano na yung sabihin natin Department kung of sabi, mali Education petsa? gagawin mong Department of Justice? Mhm. Kung talagang inimbestigahan mo. Apo. Pwede bang hindi mo konsultahin ang PNP, ang National Security Council, ang ISAP ng AFP, Mhm. kung Tama totoo ka, may high level banta of sa buhay ng conspiracy. Pangulo ng Pilipinas o talagang sa pulmula, meron ka ng gustong o desired conclusion, Mhm. no? At lalagyan mo na lamang ng laman yung conclusion na yon, no? Mhm. Kaya pinagtahi-tahi mo yung mga nangyari, yung base dun sa video na kinuha nyo lamang sa secondary source, no? Mhm. At hindi sa primary source. Mhm. Parang pinagtahi-tahi nyo ngayon to para palabasin na grave threat at inciting to the sedition Mhm. yung bugso ng damdamin Okay. ni Vice President Inday Sara dahil nakita niya yung sobrang pang-aapi sa Mhm. kanyang mga tauhan. Mhm. no? Mhm. So yun, and if you notice nga, pati sa Quadcom, pati si Pangulong Duterte, di ba? Kung ano-anong mga ginawa nilang disrespect sa isang dating Pangulo ng Pilipinas, no? At naglabas sila ng kung sino-sinong testigo na sa totoo lang wala namang sinabing talagang makapagko-conclude ng mga kasalanan na kanilang ipinipinta dito sa mag-ama, no? All the way talagang planadong-planado ito, Mhm. no? Dahil takot na takot sila at siguro pati ibang bansa, no? Takot na manumbalik ang isang Duterte sa Malacanang. Okay. So, pakinggan natin ang isa pang source. Ito yung nagpa-interview naman si Lisa kay Anthony Taberna. Pakinggan nyo. Dito niya sinabit ang Romania. Sa palagay mo ba, hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it Tawagin ng Romania. has to stop. Bisto siya. Sa palagay mo ba, hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. Yan ang Romanov. Sa- So, ngayon, tingnan natin dito sa isa pang video.
Ayan. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce, sa palagay mo ba hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. This cannot be. Hindi ganon yung Pinoy. Let them do their thing. Sa palagay mo ba hindi namin kaya gawin yan? You're the president of the country. If you're the president, So yan nakita na ninyo ang that is despite the fact daw. Ito po is kabila ng katotohanan na lalo nilang dinidiin si Sara Duterte ay napakataas naman ng trust rating ng tao na binigay kay Sara Duterte. Tingnan yung huling-huling survey sa SWS. Ito po. Yan. Net satisfaction rating. Sara Duterte dati 28 naging 31 plus 31. Good. Ang kanyang satisfaction rating ay 58%. Ang ayaw sa kanya ay 26 lang. So 28 minus 26 mataas. So that is equivalent to 32%. So si Erwin Gatchalian 18% ang layo. Si Alexander Quezmodo na Chief Justice ay malayo rin 10% lang. Si Faustino Bujidi na Speaker ay 8% lang. Tapos si Bongbong Marcos, itong pinakamatindi, negative 7. Ang 38 lang nagkagusto sa kanya, tapos ang ayaw sa kanya 45. Yan po ang katotohanan. So ibig sabihin, pwede nating sabihin tao ang kalaban ni Lisa Marcos. Sa gusto niya tanggalin si Risikan, si Sara ay tao ang kanyang kalaban. Tingnan natin isang resulta. Ganon din ito. Ayan. Yan malaki-laki. Noong March 2026, negative 15 ang kay Bongbong. Ngayong bago, June, negative 7. Umangat ang kunti dahil namigay ng ayuda. Mamigay naman ulit ng ayuda, 12 mil. Sa ilang milyon mga mahirap na tao. Tanggapin nyo. Total, pera ng bayan yan. Hindi yan pera ni Marcos, pera ng bayan yan. Tapos, ang kay Sara naman, nung March, negative plus 29 lang siya. Tapos sa June 31. Okay? So yan po ang akin lang ang hinihiling sa inyo. Mapaantay o mga pro-Sara man kayo, ipagdasal natin na matatapos ng matiwasay ang impeachment na nakabase sa boto ng tama. Hindi natin dapat papahayaan na maggagawa ng magic si Lisa Marcos. Ganun po ang ating pag-isipan dito. So, with that, ay magpapaalam na muna ako mga sandali. BCB, hinihilot na yan ng result ni Bangag. So, Graceline, basta kahit ko, hindi po ako bangag. Yan ang po ang aking ano. Hindi ako bangag. Graceline, nobody can stop Sara presidency. Bergie Piquero, Lisa Tanas talaga. So, Nina Niraduran, muntik na kadulas dila ni First Lisa Romania Romanov yun. Rodrigo Ampatuan Duterte Jr. Naunsa nakabay unsa mang ngano kan hindi man ikaw si Rodrigo, hindi man ikaw si Ampatuan, hindi man ka Duterte. Gawa pa ng pangalan sa Facebook. Nako, marireport ka dyan sa Meta. BCB's high level of conspiracy. BCB's kung sino man ang inendorso. Ang problema nila, Jay, halimbawa, matatanggal si Sara. Ang problema